May paggalaw muli sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa gasolina, posibleng hanggang 45 sentimo ang tapias presyo kada litro. Hindi naman tiyak kung rollback o price hike ang ipatutupad sa diesel. Pero kaunti lang ang mababago sa presyo. Naasahan namang magtataas presyo ng hanggang 20 sentimo kada litro ang kerosene. 7 tripulanteng Chino ang naabutan ng Philippine Coast Guard sa pag-inspeksyon nila sa isang nakaangklang barko sa Zambales. Saksi, si Ian Cruz. Nakaangkla malapit sa dalampasigan ng San Felipe, Zambales sa West Philippine Sea ang isang Sierra Leone registered na barko. Nakataas pa sa tuktok nito ang watawat ng Pilipinas. Patay ang AIS o Automatic Identification System ng barko kaya hindi na-detect ang kanilang presensya. Pero naispatan na nagpapatrolyang tauhan ng Coast Guard Substation San Felipe. Una itong napansin itong Miyerkules ng hapon. Hindi raw makontak sa radyo ang nasa barko na ang tanging marka ay Hyperline 988 sa bridge nito. Kinaumagahan, inakyat ng Port State Control at K9 unit ng Coast Guard ang barko. Ang nadatnan doon ng Coast Guard, 7 tripulanteng Chino na umalis daw sa Hong Kong noong May 11. Sinuri din ang K9 ng barko at walang nakitang droga. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa Maynila talaga yung destinasyon ng barko na ito na may mga tripulanteng Chino. Pero mahal daw yung anchorage fee doon sa Maynila kaya pinili nila na dito na mag-angkorahe sa San Felipe, Zambales. Ang problema, wala namang pier dito at saan magbabayad ang mga Chino kung walang mga namamahala dito. Ayon sa Coast Guard, sabi raw ng kapitan ng barko na nabili umano ng isang kumpanyang Pilipino ang barko kaya sila nasa bansa. Walang notice of arrival sa local PCG ang barko na normal na ginagawa ng mga didikit na local at foreign vessels. Kaya on hold muna ang barko habang nag-iimbestiga ang mga otoridad. Tinatayang 130 nautical miles ang distansya ng San Felipe sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal kung saan nagaganap ang matinding girian sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas. Ayon sa PCG, kaninang umaga, nag-inspeksyon sa barko ang mga taga Bureau of Immigration. Nagpunta na rin sa San Felipe ang mga tauhan ng Zambales Provincial Environment and Natural Resources Office. Allegedly daw mayroong dredging vessel. Suspended po ang dredging dito sa lugar na to. So yun ang pinaalam namin. Marso pa ipinatigil ang dredging activity sa San Felipe. Mula rito sa San Felipe, Zambales para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Muntik mahulog sa sapa ang isang container van nang tumagilid ang trailer truck dito sa Cebu. Sa Pangasinan naman, patay ang isang tricycle driver matapos makabanggaan ng isang motorsiklo. Ating saksihan. Tumagilid sa Butuanan Bridge ang isang dumaraang trailer truck na may kargang 40-foot container van sa Mandaue City, Cebu. Natanggal sa truck ang container van na nasalo naman ang mga railing ng tulay kahit di tuluyang nahulog sa sapa. Ligtas ang driver at kanyang pahinante. Kwento ng driver, hindi naman mabilis ang kanyang pagmamaneho. Hinay ang unaga niya. Ang kurbada diya na, punas kurbada. At medyo takilid man siya niya. Akong karga, medyo bugat man kayo niya. Pag takilid niya sa container paglihok, nadayon mang ang container, nadayon magkatikilid mang inungdan pagkatumba nako. Ayon sa Mandaue City RRMO, posibleng hindi nailak ang container sa truck. Tanghali kanina nang simulan ang pagtayo at paghatak sa tumagilid na truck gamit ng isang monster tow truck. Dahil sa pangyayari, kita rin ang pinsala sa nadaganang railings ng tulay. Patay naman ang 76 anyos sa tricycle driver matapos makabanggaan ng isang motorsiklo sa San Carlos City, Pangasinan. Kinilala ang biktimang si Bernabe de Guzman ay dineklarang dead on arrival dahil sa dami ng tinamong sugat. Sugatan naman sa insidente ang kanyang misis. Malakas talaga. Kung hindi malakas, bakit naputol yung paa ng asawa ko? Critical naman sa ospital ang nakabanggaan nilang rider. Ayon sa kaanak ng nasawi, pauwi ang mga biktima na sakay ng tricycle matapos bumili ng pandesal. Sabi ng kuya kong panganay, kakausapin yung nakabangga na yung support na lang po niya sa gastusin namin. Ayaw na namin magpa-blatter. Nakatakda sila makipag-usap sa kaanak ng rider sa himpilan ng pulisya. Paalala ng PNP sa mga motorista maging maingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolania, ang inyong saksi. Mahigit 12 milyong Pilipino ang may hypertension batay sa 2021 Expanded National Nutrition Survey.
Ayon sa DOH, tinuturing na traidor ang sakit na karaniwang natutuklasan kapag inatake na ng komplikasyon. Saksi si Mark Salazar. 45 anyos si Milo Florendo ng mass stroke. Isang iglap na walang pinanggalingan dahil wala naman daw siyang nararamdaman. Walang bisyo, walang sigarilyo. Pag uwi ko lang, yun lang, init lang. Kasi nga parang heat stroke na yun. 2 dekada nang naka-maintenance medicine si Milo at natuto ng pakiramdaman ang kanyang katawan. Ito namang si Alan Landera, aksidente ring na-discovering hypertensive siya nung magpa-check up para sa ibang dahilan. Mataas ang cholesterol, tsaka high blood. Tsaka mataas konti ang sugar ko daw. Traidor na sakit daw ang hypertension ayon sa Department of Health dahil karaniwang nadidiskubre kapag inatake ka na ng komplikasyon gaya ng heart attack o stroke o kaya kidney failure. Pero minsan, may early warning ang alta presyon gaya ng pagkahilo, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, palpitation at panghihina. Normal ang blood pressure mo pag ang BP mo is less than 120/80. Borderline, tinatawag natin kung ang BP is 120 to 139 over 80 to 89. Hypertension, katulad ng sabi natin, dapat more than or equal to 140 over 90 on 2 separate occasions. Dapat panay-panay. Kaya siya silent killer, walang nararamdaman. Kasama sina Milo at Alan sa mahigit 12 milyong Pilipino na may hypertension ayon sa 2021 Expanded National Nutrition Survey. Ang high blood pressure increases the risk of pwede kang mag-atake sa puso, heart failure o kaya sudden cardiac death. Ikinakampanya ng DOH ang edukasyon sa tamang lifestyle para maiwasan ang hypertension. Hindi dapat maalat at matamis kumain at huwag katamaran ng exercise. Malaking factor din ang timbang. Kung kabilang ka sa 23 milyong Pilipino na obese, 65 to 75% ang tsansa mong maging hypertensive. Kailangan din yung iba pa nag-exercise din tayo. And syempre yung mga bisyo, iiwasan natin siya. Paninigarilyo ang binibigyang diin ng DOH bilang pangunahing kalaban dahil sa nakakaalarmang datos na 1.1 milyong kabataang edad 13 hanggang 15 ang naninigarilyo na. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar ang inyong saksi. Mga direktang biyahe mula abroad papuntang Ilocos Norte, Bohol at iba pang tourist destination sa bansa. Target po yan ng Administrasyong Marcos ngayong gustong gawin ng Pilipinas na tourism powerhouse sa Asia. Saksi, si EJ Gomez. Mula Luzon hanggang Visayas hanggang Mindanao, hitik sa naggagandahang beach, kabundukan at iba pang magagandang tanawin ang Pilipinas. Batid ni Pangulong Bongbong Marcos, mahigpit ang kompetisyon natin sa iba pang bansa sa Asia pagdating sa turismo. Sabi niya yan sa paglulunsad ng tourist rest area sa Pagudpud, Ilocos Norte na mahalaga raw para maisulong ang Pilipinas bilang tourism powerhouse sa rehiyon. And ang ambisyon natin doon, 1 million tourists. Now, we are targeting 10 times that. Ayon sa Pangulo, hindi lang magagandang tanawin ang puhunang kailangan. Importante rin ang akses sa transportasyon. Kaya inaayos sa mga paliparan at pantalan sa rehiyon. We will make it so that people will travel from abroad directly to Luwag, directly to Bohol, directly to CDO, directly to Tacloban. All of these other places that we want to promote as tourist destinations. Ang pagpapaunlad sa airport infrastructure ng bansa, ipinunto rin ng British Chamber of Commerce of the Philippines. Your first gateway to the Philippines is through the airports, and that counts in both ways, arrival and departure. Aminado dyan ang Transportation Department. Well, I agree. Definitely, we really need to improve the airport infrastructure. The current state of the airport is really not acceptable. Lalo't nasa 50 million passengers per year ang pasahero sa NAIA, kumpara sa capacity nito na 32 million lang dapat. Problema rin ang mga pasilidad ng NAIA, kabilang na ang mga upuang pinamugaran ng surot na nag-viral pa kamakailan lang, air conditioning at power supply, at traffic sa paligid ng paliparan na nakadidismaya sa mga turista. That's the reason why we are embarking on a PPP program with the private sector
so that we can implement reforms in the operations of the airport. Umaasa naman ang Tourism Department na sa tulong ng National Tourism Development Plan 2023 to 2028, maisusulong ng gobyerno ang kultura at pagkakakilanlan ng Pilipinas. Mas paiigtingin daw nila ang pagkakaroon ng kalidad na tourism infrastructure projects, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na tourist rest areas sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. May reunion photo shoot ang K-pop group na 2NE1 para sa kanilang 15th debut anniversary. At Marian Rivera humanga sa mga kumasa sa Marimar Transformation Challenge. Saksi, si Nelson Canlas. Matapos ang kaliwat kanan na viral post ni Marian Rivera, ngayon, siya muna ang humanga sa ilang content creators, kagaya ni Zainab Harake, na kumasa sa Marimar Transformation Challenge. Ang co-star ni Marian sa My Guardian Alien na si Christian Antolin, career na career din ang challenge. Nakakatuwa na ginagaya nila yung Marimar. So yun naman talaga yung parang kayo naman ang susunod. Ano kaya ang next dance challenge ni Marian? What's next? Ano ba yung gusto nila? There's a new queen in town. Kinoronahan na bilang bagong Miss USA 2023 ang Filipino-American na si Savannah Gankiewicz. Kasunod ito ng pagbitiw sa posisyon ni Noelia Voigt dahil sa kanyang mental health. Ayon kay Noelia, hindi umano inaksyonan ng Miss USA organization ang reklamo niya tungkol sa toxic work environment at sexual harassment. Nangako naman si Savannah na magiging transparent siya sa kanyang Miss Universe experience. 2NE1 is looking chic. Ang photoshoot na yan ay in celebration of their 15th debut anniversary. Ikinatuwa naman ng kanilang fans na Blackjack ang reunion ng iconic girl group. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.